Sa anointing, di ba, hindi lang siya one-time event. Na ibig sabihin, ay, na-anoint na ako dati, okay na yon. Kundi ang anointing dapat paulit-ulit, di ba? Patuloy tayo nakakaranas ng kapuspusan ng Panginoon. Kaya naman, di ba tayo tayo ng pray. Kasi kailangan natin ng infilling, mapuno uli tayo. Kunwari, maraming mga napagod na mga nakaraan. Ibig sabihin, kailangan natin uli ng panibagong kapuspusan, encounter sa Panginoon. Nang sa ganun, di ba, magkaroon tayo ng kalakasan na magpatuloy. At yun din, na bakit tayo kailangan din mag-pray? Kasi, di ba, at ito nga, meron kasi mga destiny thief at destiny killers na tinatawag. Ibig sabihin, meron talagang tinakda si Lord sa buhay mo, pero may mga gawa ng kaaway, may mga demonyong spirito na talagang ang goal, o si Satan mismo, di ba, goal niya na hindi mangyari yung plano ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, ito yung plano ni Lord, puputulin, papatayin, mawawala yung desire para hindi mangyari yon. Di ba? Kaya, ito, sample to, may kwento dito na para maintindihan nyo yung sample ng mga tao na parang kinat ng kaaway, yung parang ginugulo ng kaaway o parang kinukuha ng kaaway yung mga dapat mangyari sa buhay nila. Sample itong isang lalaki, ito sabi dito, may isang pinakadakilang profesor ng heart surgery sa Britain. Napakatalino at galing ng kanyang isipan, kaya't binigyan siya ng gobyerno ng Britanya ng libo-libong pounds, binigyan siya ng maraming pera para sa research na gagawin niya na makikinabang yung buong United Kingdom kapag naging matagumpay yung research na yon. So, yun, inawardan siya, tapos ni-recognize, di ba? At binigyan pa siya ng fund para nga pag-aralan niyang mabuti yung bagay na yun. Pero sabi dito, ngunit, hindi niya alam na ang dyablo ay walang pakialam sa katalinuhan. Yan na ang demonyo, kahit sino ka pa, di ba? At talagang plano niyang manira talaga ng buhay, di ba? Kaya sabi nga, itinulak siya ng kawalan ng pag-asa ng mga destiny killers. Yun nga na, siguro parang nagkaroon siya ng discouragement, ganyan. At ang nangyari sa kanya, ang parehong ginagalang na profesor ay paulit-ulit na pumupunta, inuman, lalasing at nakikipag-away. Yan, lagi siyang laman ng mga bar, nightclub, ganyan. As nakipag-away siya doon pag nalalasing na siya ng sobra. Dahil hindi na niya alam ang kanyang ginagawa, inaresto siya dahil sa pananakit at kabastusang ginawa. Tapos, ang profesor na dati ay isang ganap na maginoo, ay nananakit na ng isang babae ng walang malinaw na dahilan. Time talagang sinaktan niya na yung babae, ganon. Tapos, dinala siya sa korte. Tapos, dun sa hukuman na yon, ang hukom na namumuno sa kaso ay hindi makapaniwala. Parang syempre, di ba, kakapromote lang nitong tao na to, parang kilalang nga, binigyan pa nga siya ng pera, di ba, para dun sa research niya. Tapos, sabi sa kanya nung judge doon, o nung hukom, sabi, Profesor, sa ginawa mo, ang tama ay ikulong ka, dapat ikukulong ka na. Ngunit, ako'y nahihirapang gawin ito, sabi niya, ikaw ay pinakamahusay sa iyong larangan. At kamakailan lamang ay nakatanggap ka ng espesyal na pondo mula sa gobyerno ng Britanya. Kung ikaw ay makukulong, hindi maisasagawa yung pananaliksik at maraming Briton ang maaaring maapektuhan. Sabi niya, parang may masamang spirito ata na nagpabaliw sa'yo, parang gano'n yung sinasabi. Na kaya parang bakit mo nagawa yung ganyan, di ba? Parang gano'n. Kaya sabi, kaya't hindi kita maaaring ikulong para nga matuloy niya daw yung research. Sabi niya, pero bibigyan lang kita ng mahigpit na babala. At doon, naging malinaw sa lahat
ng nasa korte na ang profesor ay ipinapahiya ang kanyang sariling kapalaran. Parang sample dito, di ba, na syempre, ang galing-galing nito, parang ang talino, parangalan pa, pero nakikita natin na dahil nga, wala siyang, hindi niya kilala yung, parang hindi niya kilala yung demonyo na, talagang kahit sino, di ba, pwedeng talagang i-act. Kaya parang nakikita natin na yung magandang dapat mangyari sa buhay niya na na nawawala, parang kinukuha ng mga pinapatay ng destiny killers yung dapat na maging tagumpay niya, yung dapat magandang mangyari sa buhay niya. 'Di ba? Kaya parang ganoon din na sa atin, 'di ba, may mga tao na talagang may calling sa Panginoon, may mga gagawin para sa Panginoon, pero may mga nakakat dahil nga sa mga hindi sila naging on guard o lalo na syempre ito unbeliever to kaya lalo na kahit nga sa mga Kristiyano, di ba? Parang kahit ngayon, alam nyo ba, parang ang dami rin namin mga kilala na mga minister na talagang under attack sila. Na parang may calling, parang kaya may tawag ng enemies of our calling. Meron talaga tayong calling, pero may mga inassign din para pigilan ka na mangyari yun. Kaya bawat isa sa atin dito, kahit hindi sabihin natin calling niya pagpapastor, bawat isa sa atin meron tayong calling mula sa Panginoon. At siyempre, dahil alam ng kaaway yun, pipigilan niya na mangyari yun. Tapos may isa pa dito na ikwento, kilala niyo ba si Mozart? Sa MAPE ba na pag-aralan niyo yan? Di ba naririnig natin sa MAPE, sa music? Kaya ganun. Tapos isa sa mga pinakadakilang musikero na nakilala ng mundo ay isang lalaking tinatawag na Mozart. Kung gagawa ka ng listahan ng mga henyo sa larangan ng musika, siguradong kabilang at nangunguna si Mozart. Sa edad lamang na 5 years old, alam nyo ba, na marunong na siya tumugtog ng sobrang lupet, di ba? Ang napaka-komplikadong pyesa. Na parang, wow, grabe, 5 years old yan. Kaya, ganun na siya ka-musical genius. 5 years old pa lang siya. Pero alam nyo ba, ang pangit pala nang naging nangyari sa buhay niya. Kasi, sa kasamaang palad, pagdating ng edad niyang 35, nagkasakit siya na, yung parang sakit na parang, parang lagnat lang na tapos parang may komplikasyon, ganun. Basta parang simple lang na parang natural na lagnat, pero may mga parang nagkaroon na ng problema doon. Tapos, ayun nga, kinamatay niya na agad. Di ba 35, syempre, untimely death yun, ang bata pa. At siya ay isang kilalang mahirap. Tapos, di ba, ang sikat-sikat niya, ang tali-talino niya, sobrang talented, pero alam niyo, namatay siya ng mahirap. Yeah. Tapos, ang kanyang talento ay niyurakan ng masasamang puwersa. Talagang inatak ng demonyo yung talent niya, yung mga dapat pa mangyari sa buhay niya. Tapos, lubos siyang naging kawawa. Sa katunayan, noong oras na siya ay malapit ng mamatay, hindi na niya nakayanang tanggapin ang balita ng pagkamatay ng kanyang ina. Tinugis siya ng mga evil powers hanggang sa libingan. Na talagang tignan niyo to, hanggang sa libingan matindi talaga yung naging attack sa kanya. Kasi may isang misteryong pangyayari noong siya ililibing. Nung ililibing siya, konti lang kasi marami naman, sikat siya di ba? Pero that time, ang onti nang umattend. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi napakalakas ng ulan ng araw na yon. Tapos yung mga ilang kaibigan niya na nagpa siya na samahan ng kanyang kabaong papuntang sementeryo. May mga konti lang na mga kaibigan siyang, binuhat nga yung niya kabaong. Pero dahil sa sobrang lakas-lakas talaga ng ulan, ngunit habang nililibing siya, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahil sobrang lakas, nagtakbuhan yung mga may buhat nung kabaong. Tapos, syempre, kasi yun mas, tawag doon, yung wala namang pangalan, yung mga, yung parang kanari kapag, na 5 years na, kanari kahit dito, di ba, yung mga ganyan, pag 5 years, napapalitan na yung, yung mga ganun, parang wala namang pangalan, syempre, lakas ng ulan, nagtakbuhan. Pagkabalik nila doon, di na malaman kung nasan yung kabaong. O nasaan ba yung bangkay, ganun. Kasi wala namang pangalan, tapos nalito na sila, saan nila pag, ganun. Tapos sabi lalong lumala ang sitwasyon, ang ulan ay sinabayan pa ng malalakas na hangin at bagyo. Pagkatapos, yung iba kasi, di ba yung onti na nga lang nakilibing, tapos hindi pa sila umabot doon sa mismong libingan kasi sobrang lakas na ng ulan. Hanggang doon na lang sila sa seremonya. Nagsiuwi na yung iba. Yan. Pagkatapos ng bagyong yon, wala nang mahanap ng kabaong ni Mozart. Ni ang kanyang bangkay, hindi na rin malaman. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung saan siya nilibing. Diba? Parang sobra-sobra na grabe yung attack sa kanyang buhay. Pero isipin nyo kung hindi siya namatay, kung hindi, parang kung, di ba, napakasikat, napakayaman, dapat, alam niyo yun, di ba, ang ganda ng dapat nangyari sa buhay niya. Pero ganun pala yung naging ending niya, di ba?
Kaya makikita nyo dito kung gaano kasama talaga yung demonyo, di ba? Na ganito yung mga destiny killers na meron talagang magandang pinlano ang Panginoon sa buhay natin. Pero, yun, yung mga kaaway. Kaya ba't kailangan tayo mag-pray lahat, bawat mga Kristiyano? Kasi lalo na tayo, mga Christian, galit talaga demonyo sa atin. Na, may plano talaga siyang, i-cancel yung plano ng Panginoon. Pero, yung anointing na ibibigay sa atin ng Panginoon, yun yung tutulong sa atin para ma-fulfill yun kahit ano pang plano ng kaaway. Kaya, di ba, sabi dito, the name Messiah means the anointed. Di ba? Kaya Jesus is the anointed one. At si Jesus yung nag-anoint sa atin, di ba? Na yung Holy Spirit siya, yung Spirit of Jesus. Kaya wag niyo isipin na yung Holy Spirit, parang spirito lang siya. Ang Holy Spirit, si Jesus mismo yon, the Spirit of Jesus, na kapag na-anoint ka, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng encounter kay Jesus. Di ba? Kaya yun yung kailangan natin na every time na lagi tayong nagkakaroon ng kapuspusan. Di ba kaya sabi rin sa Bible, yung be filled with the Spirit, tsaka huwag tayong malasing daw sa alak, kundi malasing tayo sa banal na Espiritu. May nalasing ba na konting tikim lang ng alak? Alasing na ako. Di ba? Ganun ba yun? Kundi nalalasing ang isang tao kasi inom ng inom. Kaya tayo rin, kapag pray tayo ng pray, gusto natin hungry tayo na mas lalong mapuspos ng mapuspos. Hindi yung napuspos ka ngayon, okay na yun, hindi na ako magpe-pray ulit. Sa next, month na. Ganun, hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi, pag napuspos tayo, nag-hunger tayo for more pa, nang gusto ko ulit na ma-experience ang Panginoon. Kaya di ba, may kanta tayo na sing the Messiah's anointing, let the anointing of the Messiah. Kasi yung ibig sabihin na Messiah, the anointed. Di ba? At alam natin na si Jesus, siya yung, sa Spirit of Jesus, siya yung nag-anoint sa atin, di ba? Yung Holy Spirit. At sabi nga dito, di ba ang saya talaga kapag unli tayo? Unli sa load, di ba? Kapag lagi nating prefer kapag maglo-load tayo na dapat unli para sulit, ganun. Ayaw natin yung ma-expire. Ewan ko lang kung naranasan niyo yun, yung, ako kasi dito SIM yung, yung SIM ko. Di ba sa dito SIM, 1 month yung load, ganun. Tapos, kapag nag-load ka bago ma-expire, ibig sabihin yung gig na nandun, magpapatuloy. For example, meron pa akong 40 gig sa cellphone ko. Ngayon, bago ma-expire bukas, maglo-load ako ngayon, madadagdagan na naman siya, naging 50 gig na. Hindi ko alam kung ilan na, basta patong-patong na yung gig nung ko eh. Ganun. Kasi, pero may time na naka 40 gig na, tapos nakalimutan kong mag-load, na-expire, di ba, sayang lahat. Parang ganun. Kaya, ibig sabihin, nagpapatuloy yung gig na meron. Tapos parang dito, sa no expiration, alam nyo ba, the anointing is what you need to move from where you are at the moment to a powerful level. When you receive the anointing, you will never expire. Gusto nyo rin ba na hindi kayo mag-expire sa Panginoon? Di ba? Ito yung kailangan natin. Kung bakit ka sure na, hindi, hanggang pagtanda ko, hanggang maging lola ko, hanggang maging rapture, na kay Lord ako, maglilingkod ako. Bakit ka confident sabihin yon? Kasi, nasa iyo yung anointing. At alam mo na, lagi mong isisik si Lord, lagi kang nagde-desire na mapuspos, di ba? Kaya naman, masasabi mo na, hindi ka mag-expire bilang pastor, hindi ka mag-expire bilang teacher, hindi ka mag-expire bilang naglilingkod sa Panginoon. Kasi, hindi pwedeng may kakataon lang na ganito, napagod ka lang, wala ka, na-expire ka na kay Lord. Kundi kapag ikaw, napagod ka, dami mong mga pinagagawa, ganon, at dami mong ministry, dami mong ginawang paglilingkod, pero kapag pagod ka, tapos magpapapuspos ka ulit, hindi ka ma-expire, ma-extend yung load mo. Ma-extend yung anointing ng Panginoon para makayanan mong maglingkod nang walang patid. Di ba? Kaya, last week kasi, di ba, wala tayong Thursday encounter kasi nga, dahil inaayos pa yung kuryente dito. Pero nung time na yon, doon kami sa bahay, si pastor sa sala, ako naman sa kwarto. Parang naging thankful ako sa araw na yon kasi parang nagkaroon ako ng solo time kay Lord na doon talaga mula 2 o'clock hanggang 8 o'clock nagpray ako ng Tapos yun, parang iyak ako ng iyak kasi ang prayer ko noon, parang Lord, pagod na pagod talaga ako. Siyempre, dahil ginawa rin sa inasikaso sa anib, ganon. Tapos parang, yun nga, na parang Lord, basta kailangan, di ba ang natutunan ko kasi talaga, yung kapag pagod ka bilang minister, kailangan makita mo uli yung glory makatagpo mo yung glory ni Lord para makapagpatuloy ka. Kasi parang alam mo yung pagod na parang magkakasakit ka na sa pagod, parang pagod na mag-quit ka, ganon. Kaya kailangan, Lord, hindi pwede, kailangan, sabi ko nung araw, Lord, kailangan ngayong araw na to,
makita ko yung glory mo para magkaroon ako ng encounter with the Holy Spirit. Kasi kailangan ko ng pagpapatuloy kasi another year na naman to, pa 12 years, di ba? Another year na binigay ni Lord. Kailangan ko ng maka-experience yung glory ng Panginoon. Kaya thankful ako sa time na yon na grabe parang ang saya na, masaya lang na gano'n na solo mo ang Panginoon ulit. Tapos basta parang nagkaroon ako ng alam niyo, yung panibagong sigla nga na okay na, pwede na ulit magpatuloy, gano'n. Kasi doon tayo, kapag may mga pagod na pagod tayo, kailangan magpe-pray ka talaga. Kasi kailangan kasi magkaroon ka ulit ng fresh na encounter sa Panginoon. Kasi kung hindi, magkakasakit ka o kaya gusto mo na mag-quit, magpapahinga ka ng matagal, gano'n. Pero kapag nakipakita ulit yung glory ng Panginoon sa'yo, na-anoint ka ulit, na-refresh ka ng presence niya, okay na, go na ulit, gano'n. Kaya, ayun, parang natuwa lang ako sa ganong, nung araw na yun, na talagang pag sinabi mo na, Lord, kailangan na kailangan kita, talagang hindi kanya bibiguin, magpapakita talaga siya. Kaya tayo, di ba, sa paglilingkod natin, before and after ng anib, di ba, sinasabi ko naman lagi sa inyo yun, na dapat lagi tayong on guard sa prayer, hindi after ng anib, nagkasakit, di after ng anib, but absent, ganon. Kundi, kasi alam natin na ang secret, di ba, yung glory ng Panginoon, lagi natin isik, lagi tayo magpapuspos sa Holy Spirit. Kasi yung fire na yon, di ba, yun yung tutulong sa atin para makapagpatuloy. Kasi sabi dito, it is the anointing that changes your story. Di ba? And ang absence ng anointing na ito, di ba? The absence of it has made many people to die unfulfilled. Kaya nga sinasabi, di ba, na ang sementeryo nga daw, yun yung pinakamayaman na lugar dito sa mundo. Kasi sa sementeryo, ang daming nalibing doon ng mga talents, ang daming nalibing doon ng mga ideas, mga knowledge, mga bagay na dapat malaking ambag sa mundo. Pero dahil namatay sila ng maaga, ang daming mga destiny killers na pinatay yung mga tao na yon, maraming mga taong namatay ng unfulfilled, yung hindi pa nila nagawa yung calling ni Lord. Di ba ganun yung goal natin sana na kapag nakita na natin yung Panginoon, masasabi na niya sa atin yung well done, nagawa mo yung pinapagawa ko sa'yo. Kahit na, kunwari, ang goal talaga ng Panginoon sa'yo, Sunday school teacher for life. Pero dahil pag nakita mo na siya, tapos nakita ng Panginoon hanggang mamatay ka, di ba? Hanggang mag-rapture talagang ginampanan mo yung pagiging Sunday school teacher. Ibig sasabihin niya sa'yo, well done. Ayun lang talaga yung plano ko sa'yo, Sunday school teacher. Pero ginawa mo yun, kaya ito yung reward mo. Di ba kaya sa atin, di ba meron din dito, kunwari, ang calling lang talaga sa'yo ng Panginoon, drummer. Pero ginampanan mo yan buong buhay mo. Di ba? Kaya, well done ang tawag doon. Di ba? Kaya, pero may mga tao na, alam niyo yun, hindi nila, namatay sila nang hindi na fulfill. Parang, parang talaga tayo kapag mga untimely death. Yung parang, grabe, napaka-talented niya. Sana kung buhay pa siya, pastora na siya. Parang kunwari, parang naiisip ko lang yung kaibigan namin si Josa na, for sure, pastora yon, isang daughter church ang noon, parang gano'n. Tas, yung parang, ayun nga, parang, kunwari, kaya parang, siguro ang laki ambag dun sa MMM, gano'n, kung buhay pa yun hanggang ngayon. Parang, parang nakakaano lang yung mga, parang naisip mo yung parang ikli ng naging buhay nila. Pero yun nga, na, para dito, di ba, sa atin, pwede tayong hindi ma-cut ng gano'n-gano'n na lang, kundi, kapag lagi tayong anointed, lagi tayong uhaw sa kapuspusan ng Panginoon, di ba, kung ano yung story na binigay ng Panginoon sa buhay mo, talagang plano niya sa'yo, mangyayari yun. At sabi nga rin dito, yung lack of anointing. When the anointing required to change your story to glory is absent, your story becomes a tale that is told. Gusto mo ba maging kwento ka na lang? Yan, yung parang, ay dati, ganyan-ganyan, di ba? Dati, ganito yung mga naranasan mo, ganyan-ganyan. Yung parang nakakalungkot kapag ngayon, wala na, kwento na lang yun. Yung kapuspusan na yung paggamit sa ni Lord, kwento na lang. Ay, nung second year anniversary, ganito ka-active kay Lord yan. Pero ngayon, kwento na lang siya. Di ba? Kasi nawala na yung kapuspusan, hindi na umasa sa Diyos, ganon. At nawala na yung connection kay Lord. Kaya parang nakakalungkot na maging isang tale na lang tayo, na parang pasang kwento, dati talaga kasama namin yan sila ganyan. Parang dati-dati na lang ba? Hindi ba pwedeng hanggang ngayon, ginagamit ka pa rin ni Lord? Hanggang ngayon, fresh na fresh yung anointing sa'yo, di ba? Kaya active ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ayun nga, yun yung ginagawa ng anointing sa atin, hindi tayo ginagawang kwento na lang. Kundi nagpapatuloy yung natin, story habang buhay pa tayo. At sabi nga dito, alam niyo ba kung ano yung greatest enemy natin? Sabi, whatsoever disconnects the anointing from your destiny is your greatest enemy on earth.
Alam nyo ba, ito yung lahat ng bagay na nagtatanggal ng anointing natin, ito yung pinakamatinding kalaban mo. Kasi yung mga bagay na nagpapatanggal ng anointing mo, ayan yung mga yung magpipigil na mangyari yung destiny ng Panginoon sa buhay mo. Kagaya niya, your real enemy is any power, personality, force, spirit, device, arrangement, or plan assigned to prevent you from fulfilling your destiny. Pwedeng etong tao na to, bandage sa'yo, yung masyado kang addict sa tao na to, o kaya pwedeng na yung attention mo laging nasa ganitong habit, di ba? Yung parang mga bagay na nagpipigil na kapag ginawa mo to, parang dama mo, tanggal anointing mo agad, ganun. Kaya yung mga bagay na yan yung greatest enemy mo. At hadlang yan para hindi mo magampanan yung pinagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Kaya, kunwari, sa amin nga rin, di ba, nung magpapastor kami, parang maraming mga natatakot magpastor kasi iniisip, alam mo agad sa sarili mo na ang dami mong isa-sacrifice, ang dami mong i-give up kapag tinawag ka ng Panginoon maglingkod. Parang gano'n yung unang mong iniisip na dapat matino ako, dapat ganyan. Parang ang dami mga pangarap mo, gano'n. Pero, ayun nga, di ba, na yan eh. Pero, kung ano talaga yung mga, kung gusto mo talaga magawa yung destiny ng Panginoon sa buhay mo, may mga bagay ka talaga i-give up, kakausapin ka ng Panginoon na tama na yung ganito, kailangan, ganyan. Parang, ayun nga, basta maraming mga ganong mga bagay sa buhay. Basta, alam nyo yan eh. Pag ginawa mo itong bagay na to, tanggal anointing mo agad. Nanood ka ng ganito, tanggal anointing mo agad. Di ba? Nung naglaro ka ng ganito, alam mo, dama mong tanggal yung anointing. Kaya yung mga bagay na yan yung mga hadlang, your greatest enemy na hindi mapupulfill talaga yung plano ng Panginoon hanggat hindi mo yan gini-give up or hindi mo ina-actionan, di ba? Na parang dapat yung anointing natin patuloy. Tapos sabi nga rin, yung ang battle of destiny, whatever emanates from the kingdom of darkness with an eye on frustrating your divine assignment is the enemy of your destiny. Kapag yung anything na ginugulo yung divine assignment mo, di ba enemy yan ng destiny mo? At the greatest battle you can ever fight here on earth is the battle of destiny. Tandaan niyo yun, habang nabubuhay tayo, may nanlalaban talaga na hindi mangyari yung plano ng Diyos sa buhay niyo. Kaya kailangan natin lagi mag-pray. Kaya nga, imposible, di ba? Bakit weekly meron tayong prayer meeting? Bakit meron pa tayong once a month na OPM? Bakit ba ang halaga-halaga ng mga prayer sa atin? Kasi, lalo na, para sa akin yung mga nagte-Thursday encounter kasi, ibig sabihin, malaki yung papagawa ni Lord sa inyo, kaya kailangan nyo pumunta doon. Ganon. Kaya, alam nyo ba, kaming mga naging pastor, lahat kami nasa prayer marathon nung high school kami, college. Kami yung laman nun. Kaya naniniwala ako yung mga nagte-Thursday encounter. May malaki kasing calling ang Panginoon sa inyo, kaya kayo nandun. Kaya hindi na yun, parang naisip ko, hindi na yun dapat pilitin, hindi dapat pilitin na umattend doon. Kasi ang isang taong may malaking pinapagawa si Lord, nadadama mo yung laki ng, kailangan ko ng malaking power, ganun. May malaki akong gagawin kay Lord, kaya aasa ka sa Panginoon sa prayer. Kaya natutuwa lang ako na kapag nakikita ko kayo na nagbababad sa prayer kasi parang nakikita ko na may gagawin sa Panginoon tong tao na to, kaya nandito to. Diba? Kaya yung parang mga ganun. Kaya parang mas malaki yung hunger natin na sa presence ng Panginoon kasi mas alam mo na may papagawa kasi siya sa buhay mo. Tapos, mas malaki. May gagawin ng Panginoon sa lahat sa atin. Pero yung mga talaga nagte-take time ng more time, mas malaki yung ina-assign ng Panginoon sa kanila. Tapos yun nga, meron din tayong tinatawag na anti-destiny powers. Ito nga yung mga ito yung department sa Kingdom of Darkness na ang tungkulin nila talagang pigilan ng lahat ng mga destiny ng mga tao, yung mga magagandang plano ni Lord, mapigil yon. Kaya sabi nga, you need the anointing to counter their hostilities. Na yun nga, ang anointing ang pipigil sa mga espiritu na to para hindi mangyari yung panghahadlang nila. At sabi nga sa Isaiah 10:27, di ba ito yung, it shall come to pass that in that day, that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because the anointing oil. Na alam natin, di ba, yung anointing ng Panginoon, nagbe-break siya ng lahat ng bandage. Na lahat ng mga gawa ng kaaway, napipigil, ganon. For example, ito nga, yung the anointing is the divine mechanism designed by God to destroy every yoke and remove every burden sponsored from the pit of hell against your destiny. Yan. Kaya, yung anointing ng Panginoon sa atin,
ito yung magpipigil sa lahat ng mga burden, lahat ng mga bigat, yung mga pagpapahirap na ginagawa ng demonyo para hindi ma-fulfill yung plano ng Diyos. Parang sample nga rin dyan, di ba, sa makinang nangalawang, ang magpapadulas naman talaga niyan, di ba, yung oil, di ba? Kaya yun yung sa atin din, kapag nangangalawang tayo, parang feeling mo ang stagnant mo, magpapuspos ka ulit, gagamitin ka ng Panginoon. Parang kahit feeling mo ang tagal mong natenga, parang ang tagal mo na hindi na nagamit ng Panginoon mightily, ganun, or parang ang tagal mong lutang. Pero ngayon, pag nagpapuspos ka, aandar ka ulit. Magagamit ka uli ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nga rin, it is the burden-removing power of God. Simply put, it is the yoke-breaking power of God. Na lahat ng mga bandage, yan, yung mga kabigatan, mga burden na yan, matatanggal yan sa anointing ng Panginoon. It can be described as power to function supernaturally. Di ba? Kaya yung parang supernatural, yung sa totoo, hindi mo kaya to. Pero magagawa mo dahil sa anointing. Di ba? Ayun naman talaga yun. Totoo, parang di mo kayang gawin yung mga bagay na pinapagawa ni Lord. Pero dahil sa anointing, tingnan nyo lahat ng mga ginamit ng Panginoon sa buong mundo. Lahat sila sinasabi nila yun, hindi ko kaya. Pero dahil sa kalakasan ng Panginoon, nagawa ko. Kasi ayun yung anointing, nagagawa mo yung mga supernatural. Ang natural, hindi mo kaya. Ang natural, hindi mo mag-accomplish yung ganitong bagay. Pero ang supernatural, hindi ko talaga kaya yon, pero super nga eh. Kaya supernatural kasi nagawa mo dahil sa tulong ng Panginoon. Yun ang nagagawa ng anointing. At ito pa, the anointing, it enables you to perform difficult tasks with ease. Yung parang hindi ka hirap na hirap. Dahil sa anointing, nagagawa mo siya ng madali. Diba? Yung parang, grabe, hindi ako yun. Yung parang nasasabi mo after na, hindi ako yun. Yung naranasan niyo yung pag na-anoint kayo mag-pray, na pagtapos mo mag-pray, dami ko nasabi. Ano yung mga pinag-pray ko? Parang nagulat ka nung nag-pray ka na dahil na-anoint ka. Hindi mo kayang ulitin yung mga pinag-pray mo. Dahil, kunwari, pag na-anoint ka rin mag-share, magturo, habang nagtuturo ka, grabe yung mga sinabi ko, parang gusto ko i-take notes. Kasi hindi ko na mauulit yon, ganun. Kaya parang, di ba, may mga time na sinasabi ni Benin, mas anointed siya dun sa record niya kaysa sa ngayon. Parang mga ganun. Kasi may mga pagkakataon na talaga, yung parang pag bumaba yung kapuspusan, parang masasabi mo, ako ba to? Ganun. Kaya yung mga ganun, nagagawa mo siya ng madali. Tapos yung it empowers ordinary human beings to do supernatural things. Ordinaryong tao tayo, hindi naman tayo special. Pero kapag na-anoint ka na, special ka na kasi makakagawa ka na ng supernatural things na hindi naman akalain sa'yo, hindi expected sa'yo ng mga tao yon. Pero dahil sa anointing, namamangha ang lahat. Sabi rin, it is the power of God from on high that enables you to obtain sweatless results. Yung parang hindi ka pawis na pawis nung ginawa mo yun. Kasi nga, malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa anointing. Hindi ka pinagpawisan, hindi ka nahirapan, kasi nga, ganun yung anointing ng Panginoon. And it is God's extra touch upon your life. Yan. Tapos ito rin yung tinatawag na the rain of power. Di ba may kanta tayong The Rain, Robert Clancy pala, The Rain is coming. Oo, yun. The Rain. The Rain is coming, Na. Down ba? Basta ganon. Basta the rain is coming. Tapos, may kanta pa tayo na, Holy Spirit, rain. Diba? Down. Tapos may isa pa eh. Send your rain, pour out your spirit, water all the earth, diba? Na, yun yan, parang ibig sabihin nyo, kaya sinasabing rain, kasi, parang yung papala, yung Holy, yung parang, yung rain, yung basta na parang, yung Holy Spirit mag-rain down siya, diba, sa atin. Kaya sabi nga rin dito, the anointing is the rain of God's power that drenches you and saturates your entire being. Sino sa inyo naranasan yung maligo sa ulan? Di ba, parang nakaka-refresh yun, lalo ng bata tayo. Na, parang saya-saya ang lamig, gano'n na, nakaka-refresh, di ba, na yung basa ka, yung tubig na yun. Kaya parang gano'n, kapag is anointing din, na ito yung power na nagsasaturate ng your entire being, na nagkakaroon ka ng panibagong refreshment. Yung pagod ka sa paglilingkod, yung kagaya nga sinasabi ng John Rex dito ng Wednesday, ay, grabe talaga yung July. Grabe yung July. Parang hindi niya na ma-express yung pagod niya. Basta grabe yung July, ganun. Parang ganun. Kaya, ayun nga, na sa isip ko, ito si John Rex, kailangan talaga ng anointing nito kasi grabe daw yung July niya. Kaya, iba tayo. Parang after ng, parang alam mo yun,
Talagang, ay grabe, hindi mo ma-explain yung pagod mo. Pero, kaya nga kailangan natin ng panibagong anointing, fresh yung anointing. Kailangan natin uli ma-refresh ng kapuspusan ng Panginoon. Kailangan talaga mag-Holy Spirit rain down. Yan, it is the force that fills your heart with rivers of living water. Ewan ko lang kung nakaranas na kayo maligo sa ilog. Di ba, napakalamig nung tubig nun, di ba? Ayan, yan parang, di ba, parang nakaka-refresh na maligo din sa ganun, di ba? Ganun yung ginagawa ng anointing na nare-refresh yung kaluluwa. Kaya nga, my soul is restored, my mind is renewed, di ba? Kasi nga, ganun yung refreshment na dulot ng, yung parang tanggal na yung mga yung mga ano-ano mo sa sarili mo. Kapag na-encounter mo si Lord. Sabi, and it gives you special equipment for extraordinary service and connects you with the socket of power. Na binigyan ka ulit ng extraordinary na na kapangyarihan para magpatuloy. Sabi nga, it is divine electric power that lightens the world. Parang kuryente din. Na the liquid power that comes from the Holy Spirit, the power that tells you to move on when everyone tells you to stop. Yung iba, gusto nang huminto, sinasabi, huminto na muna tayo. Pero yung anointing na yun, nagsasabing, tuloy lang. Panibagong sigla, di ba? Ganon na bibigay ng Panginoon. Kaya ganon yung anointing. It is the power that tells you to continue when the road is narrow. Kahit na parang ang hirap, pero hindi. Sabi ng Panginoon, tuloy. Yan. Kaya sabi nga dito, the anointing enables you to work tirelessly. Yan, para sa ito dyan, Rex. Yan, the anointing enables you to work tirelessly. Na yung anointing na to, kahit gano'n ka kapagod, makakapagpatuloy ka. Di ba? Na parang, grabe. Grabe naman to mga to, parang tuloy-tuloy yung mga activity nila, pero hindi napapagod, di ba? Kasi may kalakasang gaya ng agila. Di ba, na nagpapatuloy tayo, hindi na tutumba, hindi napapagod, dahil yun sa anointing ng Panginoon. At yun, yung anointing na to, it unleashes upon you the power to cast out demons, heal the sick, raise the dead, break curses, and reclaim territories from the enemy. Kaya yun, walang pagod, panibagong sigla. Kaya sa Sunday, fresh ka ulit, di ba? Siyempre, bago na to, bagong month na to, new beginning. Tapos yung August pa, month of answered prayers, di ba? Kaya naman, napakadaming i-expect sa Panginoon. At pa-enter na ulit tayo ng prophetic season dahil 40 days of Teshuvah na rin, di ba? Ganun. Kaya, alam niyo yun, na bago na, tapos na yung mga nakaraan, kundi may panibago na tayong mga gagawin sa Panginoon. At sabi nga rin ito, na without it, you are lifeless. Kapag walang anointing, wala kang kabuhay-buhay. Ay, Sunday school na naman. Di ba? Parang hindi ka gano'n na lifeless, kundi, yung pagkabalik mo uli ng church, may panibagong sigla, di ba? Na dahil nga sa anointing niya ng Panginoon, kapag nag-pray ka na, nag-pray, kaya yan talaga ang secret ng kapangyarihan natin. Kahit na imbestigahan tayo ng ibang mga tao, ang sikreto ng church ay prayer. Di ba? Yan ang nagbibigay sa atin ng buhay at nagbibigay ang secret natin, ba't nag-anniversary tayo? Kasi nga, dahil siya ang nagbibigay sa atin ng pagkapatuloy, di ba? Ng kalakasan. And when you lack it, you will end up defeated and frustrated. Kapag walang anointing, wala na. Feeling mo, talunan ka, frustrated ka. Kapag nararamdaman natin yung mga feeling defeated, feeling frustrated, isa yung panawagan ng Panginoon na mag-pray ka, come away, di ba? Ibig sabihin, mag-pray ka na kasi, di ba? Kasi, ibig sabihin, kulang ka. Nararamdaman mo yung kakulangan, kaya nagiging feeling defeated and feeling frustrated. Meaning, kailangan mo ulit ng fresh touch mula sa Panginoon. Kailangan ulit yung glory ni Lord na encounter mo yan. Kung hindi, talagang ganun yung mararamdaman mo. A believer without it can be likened to a well-dressed soldier. Ang ganda-ganda ng damit ng isang soldier. Pero kung nalimutan niya magdala ng baril or ng mga weapon, anong sense nun, di ba? Ganon din tayo bilang mga Kristiyano, kahit gaano tayo ka-talented, kahit gaano tayo ka-prepared, pero kung hindi tayo anointed, wala, matatalo lang din tayo. Anything will enable you to, anointing will enable you to succeed where others fail. Di ba? Kaya, yung anointing talaga nagbibigay sa atin ng victory na tuloy-tuloy. And ito pa, sabi nga, your success in life depends on the anointing. Kaya, kung gusto nyo na maging matagumpay yung plano ng Panginoon sa buhay nyo, kailangan lagi tayong naghahanap ng anointing ng Panginoon. Hindi lang isang one-time event, kundi continue na in feeling ng kapuspusan. And when you are truly anointed, poverty jumps out of your life.
Kasi alam nyo ba't nawawala yung kahirapan sa anointed na tao? Kasi the favor of God is upon you. Kapag nasa iyo yung favor ng Panginoon, hindi ka maghihirap. Kapag nasa iyo yung favor ng Panginoon, yung mga pagpapala, yung mga provision, darating yan sa buhay mo. Kaya yan. Tapos sabi rin, the anointing will disgrace every enemy that confronts you. Diba? Kaya yung mga kaaway mo na ina-expect, mapapahiya ka o hindi mangyayari yung plano ni Lord, sila yung mapapahiya kapag na-anoint ka. And it will blindfold stubborn pursuers and compel them to sign their obituary. Yung mga nagde-desire na mga demonyo na mamatay yung destiny mo, sila yung mamamatay. Dahil yun, ganun yung nagagawa ng kapuspusan. At ito pa, the anointing comes from heaven. It is the one thing that makes a difference between one minister and another. Ano pinagkaiba ng mga ibang mga minister? Merong mga minister na, okay, talented sila, pero hindi sila anointed. Meron namang mga minister na anointed sila, kaya yun yung pinagkaiba, bakit yung isa successful, yung isa nag-fail. Kasi dahil yun sa anointing ng Panginoon. Di ba? Kaya gusto rin natin, di ba, na talagang magtagumpay tayo. Anointing yan, yung kaibahan na meron tayo. And it is the visa that grants you entry into the realm of excellence and achievement. Na nagkakaroon ka ng ganito, ng tagumpay dahil nga sa anointing. And it is the only thing that can empower your destiny and enable it to function in accordance with God's original plan and purpose. Kaya, mangyayari talaga yung original na plano at purpose ng Panginoon sa buhay mo kung lagi tayong magde-desire na maging puspos, Kristiyanong puspos, di ba, ng Banal na Espiritu. Ayan. At kaya ito, ano ba yung meaning ng destiny para mas maintindihan nyo? Ano ba yung meaning ng destiny? Ayan, ang destiny is God's purpose for your life. Ibig sabihin, ito talaga yung dapat maging ikaw na ayon sa plano ni Lord. It is the agenda of heaven for your earthly existence. Ba't ka napunta sa mundong ito, sa earth? Dahil dyan sa destiny mo na yan na tinakda ni Lord. It is the reason why you were born. Yan yung dahilan. It is the purpose behind your being created. Ba't ka nilikha? Para mangyari yung destiny mo na yun. Destiny is what God has written in His book concerning your life. Napagpunta mo nga sa langit, di ba? Ma-open mo dun yung book of life na yung story ng buhay mo. Makikita mo doon, dapat naging ganito ka, dapat ito talaga yung plano ni Lord. Tapos maiko-compare mo yun, ay, ba't hindi nangyari yung iba dito, di ba? Yan, parang makikita mo doon kung ano yung will of God, tsaka yung sarili mong will, kung ano yung nangyari ba yung will ni Lord, nangyari ba yung will mo, ganun. Pero talagang may specific na story talaga si Lord sa atin. Pero may mga pagkakataon lang kapag nag-disobey tayo, nangyayari yung will natin imbis na yung will ng Panginoon. Pero maganda, na kapag punta natin ng langit, pag nakita mo yung book mo, book of life mo, ay wow, eksakto, di ba? Talagang naging pastora nga ako. Ay talagang naging ganto nga ako, naging teacher nga ako ng outreach. Ay totoong naging ganto ako, ganyan-ganyan. Naging dancer nga ako sa church. Totoo nga gusto ko ni Lord na maging ganto. Kaya yun doon mo makikita yun. At sabi nga rin, it is what God had in mind. Nandun na ba ako? When He fashioned you and sent you here. Yan. Kaya ayun nga, na yun talaga yung tinakda niya. At ito pa, your destiny is the expectation of heaven concerning your life. Ayun yung ina-expect ng langit na mangyari sa buhay mo. It is God's original intention for your life. It is the divine blueprint for your life, the divine roadmap, your appointed or ordained future life. Yan na yung nakatakda. It is your portion in this life, the divine instruction from your manufacturer, what heaven has programmed you to fulfill. Parang halimbawa sa washing machine. Sa washing machine, di ba? Yung manual doon, alam na yun na 10 yung pindutan doon, ganyan-ganyan. Ito yung labasan ng tubig, ganyan-ganyan. Parang sa atin din, meron din rin instruction ang Panginoon sa buhay natin na mga dapat maganap. Planado na talaga yan. At sabi rin, destiny is finding your place in the world. One thing that you are supposed to be known for. Di ba? Hindi ka na yung kagaya sa bida sa place in this world na, saan ako? Yung nire-reject siya kahit saan siya pumunta, di ba? Kundi ang destiny, alam mo na nung nakilala mo ang Panginoon, ito pala ang place in this world. Ito pala ang place ko in this world. Yung magampanan ko to, ganyan, magawa ko yung bagay na to na pinapagawa ni Lord. Kaya, ayan. At pwedeng yan, one thing that you are supposed to be known for. Dapat makilala ka talaga bilang doktor. Nakilala ka talaga bilang lawyer. Halimbawa, ganun talaga yung destined ng Panginoon sa buhay mo. Dapat maganap yung bagay na yun. For everyone with a colorful destiny, alam niyo ba, kapag alam ng kaaway na colorful yung destiny mo,
there will always be a conspiracy from the kingdom of darkness. Gagawa ang kaaway talaga ng paraan para mabago, hindi mangyari yung magandang destiny mo. Kasi nakikita niya ang ganda ng gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya, kailangan mo mag-pray mabuti. For example, parang alam ko, alam ko yung noon pa na parang, parang may calling na ako, ganun. Kaya, parang, nararamdaman ko yung kailangan ko mag-pray nang sa ganun mangyari yung bagay na yun. Kasi malamang, hindi ako nandito sa, kung ano ako ngayon, kung hindi ako lagi, parang umaasa kay Lord sa prayer. Kasi, sa prayer talaga na, hahadlangan yung mga masamang plano ng kaaway. And for everyone, with a glorious destiny, kapag glorious talaga yung destiny mo, there will always be a terrific rage from the bottom of hellfire. Yan, kaya naman talagang alam mo na yan, nagalit ang demonyo sa'yo kapag glorious yung destiny mo. For everyone who is ready to fulfill his or her destiny, there will always be a counter-attacks from the spirit realm. Lalo na kapag sinabi mo, Lord, willing na po ako gampanan yung calling ko. Kapag ang isang tao, sinabi na niyang ready na siya, mas doon pa may attack. Kaya dapat, kunwari, yung mga lumapit nung altar call nung Sunday. Yung Sunday lang ba yun? Yan, di ba? Parang, kung pinablik, mo na meron talagang calling sila sa akin, kailangan mo mag-pray mabuti. Hindi ka dapat maging easy-easy ka sa mga prayer mo. Kasi, ang isang taong may calling, ipinapagawa ang Panginoon, kailangan may matinding power ka rin na kailangan para mangyari yun. Kaya di ba kaya ako sinasabi ko sa inyo, yung mga nasa Thursday encounter madalas, sila talaga alam ko, may mga pinapagawa ang Panginoon sa buhay nilang malaki. Kaya nila nararamdaman na kailangan ko talaga mag-pray, ganun. Kaya yan din, kasi nga alam nyo na talagang may malaking attack sa mga destiny natin, kaya kailangan natin manalangin. Makikita nyo yan sa Bible, the destiny of every Moses would be attacked by a Pharaoh. Diba tingnan niyo si Moses, bakit baby pa lang siya, gusto na siya patayin. Diba? Kasi alam na maglilid to, maglalabas to ng mga Israelites mula sa Egypt, diba? Kaya parang ayun nga na nakikita niyo na alam ng kaaway na malaki yung gagampanan ni Moses sa history. Kaya baby pa lang siya, pinapatay na siya. Tapos naalala ko nga rin yan nung ako kasi 2 months pa lang ako, pinapatay na rin ako ng demonyo. Diba? 2 months na baby ako, sabi ng doktor sa aking mama na 50-50 na po yung anak nyo. Huwag na kayong matulog, pwede na po siyang mamatay anytime. Parang 2 months na baby pa lang, di ba? Pero plano ng patayin ng kaaway, di ba? Kasi naisip ko dahil nabuhay na nga ako ngayon, na-realize ko kung bakit talaga ako gustong patayin ng kaaway kasi maglilingkod daw kay Lord. Tapos yung lagi ko pang mga preaching, puro kung paano labanan yung demonyo, di ba? Yung mga spiritual warfare, yung ina-expose yung mga ginagawa ng kaaway, di ba? Kaya, ayun nga, parang doon mo na, sa bawat isa sa atin, di ba, meron nga rin kanagayan si Perry Stone, di ba, na baby pa lang siya, dapat patay na din siya. Kasi, ayun nga, lahat ng may mga calling kasi, talagang tinatarget yan ng kaaway. Kaya, kailangan talagang mag-pray. Tapos, ito rin, every Joseph has a Potiphar's wife set up to derail his destiny. What if, pumatol si Joseph dito sa, Potiphar's wife, di ba? Eh, di makakancel yung destiny niya. Pero, di ba, nakita natin na talagang, kapag bida ka, maraming kontrabida. Di ba? Kaya dahil bida tayo sa buhay natin, merong pinapagawa si Lord sa buhay mo, may special kang gagawin, may mga kontrabida sa buhay natin. Kaya, kailangan nating manalangin na makuha natin yung anointing ng Panginoon lagi. Nang sa ganon, yung mga kontrabida, kagaya sa mga palabas, matalo sila. Di ba? Yung bida dapat yung nananalo. Yan. And sabi rin, unto every David, there is a Saul and a Goliath. Na ganun din, dahil nga, alam natin, bida sa kwento si David, si Saul, lagi siyang gustong patayin, kasi Goliath din, di ba, nakaharap niya rin. Kaya yan, parang may mga ganito talagang challenges. Tapos ito pa, every Elijah will be confronted by an Ahab and Jezebel, di ba? Ito rin yung mga kontrabida rin sa buhay ni Elijah. Yan, and every Mordecai will be attacked by a demonic Haman, di ba, na yan yung mga kaaway ng mga destiny, di ba? And likewise, every Jesus will have a Herod to contend with. Yeah, di ba si Jesus din, baby pa lang siya, gusto niya papatay ni Herod. Pero ano nangyari, di ba? Hindi nangyari nga yung mga panggugulo na yun. Kaya eto nga, sabi dito, once there is something of note in you, destiny wasters will be on the prowl. Kaya kapag alam ng kaaway na talagang may gagawin ka para sa Panginoon, alam mo na yan, meron talagang mga attacks para hindi yun mangyari. Their mission is to waste and destroy your destiny. Kayo yung mga nandito sa OPM, di ba?
na bakit kayo nag-a-attend dito. Kasi may nararamdaman nyo rin yung pinapapray kayo ng Panginoon. Kasi meron siya mga papagawa sa buhay nyo, di ba? At meron kayong mga, sa mga taong pinaprioritize yung prayer, alam nila yon sa sarili nila. Mayroong mga pangungusap ang Panginoon sa buhay nila. Yan, and sabi nga, their mission is to waste and destroy your destiny. Kaya naman, mapipigilan natin yan through the anointing. At ito rin kay Jesus, di ba si Jesus, ang dami rin mga kontrabida sa buhay niya, daming galit sa kanya, mga pariseyo, ang daming mga attacks, di ba, sa kanyang buhay. Pero, bakit hindi nasira yung destiny ni Jesus? Yung mga dapat mangyari sa buhay ni Jesus? Kasi, he had been anointed by the Holy Ghost to enable him to fulfill what has been written concerning him. Dahil sa anointing, anointed kasi si Jesus, kaya nagampanan niya, nagtagumpay siya, di ba, sa buhay. Kaya tayo rin, di ba, kahit na maraming mga attack yung kaaway, pero sure tayo na magtatagumpay tayo kasi anointed tayo. At lagi tayo nakaasa sa Panginoon. Kaya sabi dito, Beloved, heaven has written glorious things concerning you. Maraming magaganda na pinlano ang Panginoon sa buhay mo. All that you need is the anointing to perform. Kailangan mo tong kapuspusan na to. And when the anointing is upon you, you will fly above satanic obstacles. Lilipad ka lang. Yung parang lalampasan mo lang lahat ng attack dahil nga sa anointing. With it, you will not only beat your competitors, you will disgrace them. Diba? And the same anointing which was upon Jesus is available today. Diba? Kaya kung si Jesus naging anointed at nagtagumpay dahil nasa iyo si Jesus, same, magiging anointed at matagumpay ka din. Kaya sabi, Beloved, nobody can do any lasting work for God without the anointing of the Holy Spirit. Walang tao na kayang maglingkod ng matagal, ng ilang years, kung hindi anointed yung tao na yun. Pero marami tayong mga kilalang mga minister, mga taong naglingkod sa Panginoon, mga man of God, na hanggang mamatay sila, naging tapat silang naglilingkod kay Lord. Kasi nga, nangyayari yun dahil sa anointing ng Panginoon. And with this anointing, you will be far ahead of your contemporaries. Hindi ka na rin magkakabahan na baka sumuko ka, baka hindi mo kayanin. Kasi ang anointing na binibigay ng Panginoon, nagbibigay sa'yo ng pampahaba ng endurance, para magpatuloy ka. Yan, at hindi ka sumuko. Yung kalakasan na hanggang dulo. The anointing will wake up your inner fire. It will not allow evil kings to reign over you. Kaya you need it today. Kaya sabi rin, the disciples and apostles were told to receive it, and they did. Diba sabi, antayin nyo, the Holy Spirit will come upon you. At sabi, as soon as it touched their lives, ordinary men became extraordinary. Mga simple lang sila mga disciple, pero nung napuspos na sila, extraordinary na sila. Kaya kayo, kung tingin nyo sa sarili nyo, ordinary kayo, kala nyo lang yun. Kasi pag napuspos kayo, hindi nyo na makikilala sarili nyo. Hindi nyo na ako ba to? Parang, di ba? Parang, grabe, parang di ko akalaing magagawa ko to para sa Panginoon. Kasi nga, yun yung nagagawa ng anointing. Kaya sabi, Beloved, what you have been appointed to do in this generation will only be possible under the power of the anointing. Kaya, naniniwala ko lahat kayo, meron kayong gagawin para sa Panginoon at may talagang special na pagkakatawag si Lord. Kahit hindi pa kayo lumapit sa altar call, alam ko meron. Di ba? Kasi alam ni Lord yan eh. At yung power ng anointing na yon ay magtutulong sa inyong mapulfill yan. Lalo na sa generation na to, kailangan na kailangan kayo. At yung anointing, if your life is empty or you lack the anointing, you may be frustrated, unhappy, and confused. Pero the anointing will convert the usual to the unusual. It will make the uncommon to become common, the ordinary to become extraordinary, the natural to the realm of the supernatural. It will help you emotionally, financially, mentally, and socially. Kaya yung anointing na yon, lahat pala maapektuhan sa buhay natin. And when it comes upon your life, it makes you attractive. Nakakaganda pala to. Ayan, attractive, magnetic, and beautiful. And may its fire fall upon you tonight in the name of Jesus. Diba? Kaya naman, wala tayong ibang ide-desire ngayong gabi kung napagod kayo ng sobra ng mga nakaraan. Ngayong gabi na to, dapat, Lord, kailangan ko ng glory mo. Kailangan kitang ma-encounter po, Holy Spirit. Kailangan ko lang po na parang minsan, hindi lang sobrang dami ng request eh. Kailangan mo lang si Jesus, yung give me Jesus. Dahil sa sobrang pagod mo, Lord, give me Jesus. Parang I need you, ganun. Kaya yun yung mga una para, at kapag napuspos ka na, doon nadadali yung prayer. Nagiging madulas na lang yung pagpapananalangin. Kasi pag na-anoint ka na, ang dali na mag-pray. Kaya yun yung antayin nyo, hindi yung nagpe-pray kayo, hirap na hirap kayo, kasi wala pa, hindi ka pa nakakarating dun sa
anointing. Pero pag na-anoint ka na, uy, tama na, uwian na. Tama na yung pray, ang haba na masyado. Yung ganun. Pero kapag, di ba, pagka walang anointing, hirap na, ay Lord, bless mo po na itong lahat ng mga nasa papel na to. Ganun. Ganun. Kaya hirap na hirap ka. Pero kailangan mo magpa-anoint nang sa ganun, ang dulas, yung ang dali mag-pray. Ganun. Kaya yun yung bagay niya. So, ready, prayer points tayo. Number 1. 1, 2, 3, go. Anointing to pray to be heard and blessed, fall upon me now in the name of Jesus. Dry destiny, receive life in the name of Jesus. Imprisoned destiny, be released in the name of Jesus. The seed of God in me shall not die in the name of Jesus. The glory of God buried in me shall not die in the name of Jesus. I refuse to fish into the wrong waters in the name of Jesus. I will not run myself down in the name of Jesus. I command the heavens to open to me right now in the name of Jesus. Let the sword of my Goliath turn against him in the name of Jesus. I fire back every arrow of witchcraft in the name of Jesus. Every evil bird flying contrary to my destiny, die in the name of Jesus. Every stubborn witchcraft, fall down and die in the name of Jesus. Every witchcraft embargo on my finances, be dissolved by fire in the name of Jesus. Marine witchcraft, release my destiny in the name of Jesus. Every power of unconscious spiritual marriage, die in the name of Jesus. Every herbal power working against my destiny, die in the name of Jesus. Fire of God, separate me from inherited darkness in the name of Jesus. Sudden destruction come upon all powers hindering my breakthroughs in the name of Jesus. My life become a destructive battle axe in the hands of the Lord against darkness in the name of Jesus. Every miracle diverting dream and vision, die in the name of Jesus. Divine whirlwind, visit all multiple strong men that are after my testimonies in the name of Jesus. People will soon gather at my results in the name of Jesus. My fear shall fall upon all my enemies in the name of Jesus. I refuse to be identified with shame in the name of Jesus. The fire of God is my birthright. I will move forward and fight with it in the name of Jesus. Amen and amen.